Madalas daw si ka-treasure hunter na nakakakita ng mga pagong na bato. Ito po ay isang uri ng Yamashita treasure marker sign. At tinatanong niya kung ano daw ang kahulugan ng kanya pong mga nakikitang mga pagong na bato. Kaya atin po siyang tulungan, atin pong isishare sa kanya, sa inyo, ito pong mga kahulugan ng pagong na ito na kanya pong nakita sa kanyang pinaghuhukayan. Kaya panoorin po ninyo ang bidyong ito. Welcome treasure hunters all over the Philippines. Welcome to my channel. Naniniwala ba kayo sa kasabihang ang naghahanap ay makakatagpo? Welcome back po sa akin channel mga ka-treasure hunter, Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong adlaw kaninyong tanan, naimbag na aldaw kada kayo amin. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic na atin pong pag-uusapan ngayon. Tungkol po dito sa isa na namang katanungan ng atin pong kababayang Yamashita treasure hunter. Tungkol po sa kanyang mga nadiskubring mga pagong na bato, kurting pagong na bato na kanya pong mga natagpuan sa kanya pong pinaghuhukayan. Ang mga Japanese Imperial Army ay gumawa ng mga kurting pagong na bato bilang palatandaan po ng itinagong kayamanan dito po sa kabundukan ng Pilipinas. Kaya't hindi na tayo magtataka na marami tayong makikitang mga pagong na bato, kurting pagong na bato na gawa ng mga kamay ng tao, sapagkat may mga sikreto na ibinaon dito po sa iba't ibang panig sa kabundukan ng Pilipinas. Yan po ay ang mga kayamanan na naitago nga ng mga Japanese Imperial Army. So atin po itong bibigyan ng clue, idea, ang isa po sa katanungan ng ating kababayang Yamashita treasure hunter tungkol po dito sa kanyang mga natagpuang mga batong pagong, no? Although ang mga pagong ay napakaraming kahulugan, pero may isa talagang kahulugan ang pagong na direktang tumutukoy kung nasaan ang Yamashita treasure. Kaya't napakahalaga po itong atin pong ibabahagi sa kanya. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat po sa lahat po ng ating mga tagapanood, taga-subaybay, mga subscribers, haters, no, bashers. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pag-comment, bad man or good. Yan po ay nakakadagdag ng puntos sa atin pong channel, sa YouTube channel natin. So sa hindi pa po nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga i-upload kong videos at para po suporta rin sa aking channel. So dumako na po tayo sa atin pong pag-uusapan na naman na napakagandang topic tungkol nga po dito sa mga nadiskubre ng ating ka-treasure hunter na kurting pagong na mga bato. Although napakarami na po tayong topic na pinag-uusapan tungkol po dito sa mga pagong na ito, subalit inulit-ulit din nating ibinabahagi ito pong mga ganitong klaseng mga sign, markers, mga kahulugan ng mga kurting pagong na bato, sapagkat hindi pa po napapanood ng ilan po sa ating mga kababayan ito pong videos na nauna na natin pong na-upload, sapagkat minsan natatambakan po at hindi na nila napapanood yung mga naunang videos. Kaya ito po ang dahilan kung bakit ito pong mga katanungan na atin pong nakikita ay binibigyan pa natin ng pansin at paulit-ulit po nating ibinabahagi, sapagkat para po ito sa mga hindi pa nakapanood. So ang mga Japanese Imperial Army nga
ay gumawa ng napakaraming mga markers, hindi lang pagong, may mga triangles, hugis puso, ahas, no? Kung ano-ano pang mga hayop na kanila pong mga ginawang sign markers, palatandaan sa lugar na may kayamanan. Ang mga Japanese Imperial Army madalas gumawa ng mga sign markers para po tumukoy o tukuyin ang kanila pong mga naibaong kayamanan. At isa po ang mga pagong sa pinaka may malaking sikretong itinatagong gold bars, ginto. Ito pong mga sign markers na ganitong klase, mga bato po na ginawang pagong ng mga Hapon. At napakarami pong mga itsura ang mga pagong. Mayroon pong walang ulo, buntot lang, mayroong walang paa, mayroong may mga paa. Yan po ay may iba't ibang kahulugan. Kailangan po ang mga pagong natin pong makikita ay siguradong pagong, sapagkat mayroon pong ibang mga kababayan natin na kahit na hindi naman siguradong pagong ay napapagkamalang pagong, no? Sapagkat talas ng ating pag-iisip na kahit na ordinaryong bato ay nabibigyan natin ng meaning, sapagkat nag-iiba na ang ating pag-iisip bilang treasure hunter, at ang lahat ng ating makikita minsan ay nabibigyan na natin ng kahulugan, na-features natin sa ating utak na kung saan hindi naman sigurado. Kailangang siguraduhin natin ng atin pong nakita ay talagang ang pagong ito. Makikita naman natin ang likod ng pagong na mayroon po siyang guhit-guhit, no? At yung kanyang purma talaga ay isang purmang pagong, at sigurado tayong pagong nga talaga ito, sapagkat napakahalaga po na ma-identify natin na ito po ay talagang pagong, sapagkat kapag nagkamali tayo ay posibleng magkakamali din ang atin pong hahanapan o tutukuying lugar sa kinaroroonan po ng Yamashita Treasure. Posibleng mabukya tayo kapag mali ang atin pong paningin doon po sa bato. So itong isa po sa napakagandang katanungan ng ating kabayan ay kung ano raw ang kahulugan nitong mga pagong, no? Although napakaraming mga itsura, sabi niya wala daw paa, no? Pero may ulo. Ito po ay direktang nagsasabi ng isang lugar kung saan nakabaon ang Yamashita Treasure. Ang pagong ay hindi mawawala sa tinatawag na Yamashita Treasure in Creek, no? Ang pagong ay tumutukoy sa isang lokasyon na mayroong creek, at ang pagong, ang kanyang sinasabi ay treasure na naibaon po sa creek. At pag sinabing creek, ito po ay tumutukoy sa may tubig, no? Kahit wala kang makitang tubig sa itaas, posibleng sa ilalim ay nakababad sa tubig ang pinaglalagyan ng Yamashita Treasure o gold bars, no? Sa makatwid, ang pagong kahit na iba't iba ang itsura ay tumutukoy po ng isa lamang lokasyon, at ito nga ay ang treasure na nakabaon sa creek. Direkta po tayong hahanap ng isang lugar na mayroon pong creek, at dyan po sa creek, malapit o mismong sa creek, ay nandyan po ang gold bars na tinutukoy ng pagong. Pag sinabing pagong, ay isa po ito sa pinaka pointer ng mga Japanese Imperial Army na nagtuturo direkta sa mga gold bars sa lugar ng pinagbabaunan ng gold bars. Ito po ay ang totoo, tunay na pointer o arrow ng mga Japanese Imperial Army sa kanila pong pinagtataguan na lokasyon, kung saan po nakaturo ang kanyang ulo, saan siya nakatingala, ay nandoon ang lokasyon na pinagbabaunan ng Yamashita Treasure. Hindi ibig sabihin ito
na kapag doon siya nakatingin ay direkta tayong makakakita ng gold bar sa itaas, kundi ito po ay huhukayin pa sa ilalim. Kung saan po siya nakatingin, nakaturo ang ulo, ay nandoon po ang lokasyon, no, ng Yamashita Treasure gold bars, no, na nasa creek, no. Hindi mawawala ang creek kapag kapagong ang makikita natin sa Yamashita Treasure site. Ang mga pagong, no, ay masasabi nating hindi nalalayo. Kung saan po naroon ang pagong, ilang distansya nito, karamihan ay nagdidepende sa kanyang nguso o sa kanyang ulo. Kapag ang kanyang ulo ay nakapatingala, ang ibig sabihin nito ay medyo paakyat ang pupuntahan o medyo slope ang isang lugar na pwedeng pinagtataguan ng mga gold bars. At kapag siya naman ay nakaturo pailalim, ay posibleng pailalim ang direksyon na pupuntahan para po makuha o matukoy yung pinagbabaunan ng Yamashita Treasure. Ang layo, distansya ay nagdidepende sa haba ng kanyang ulo. Ang distansya minsan ay umaabot po sa 30 to 40 meters mula po sa kinaroroonan ng mga sign markers. Ito po ay may mga halimbawa na nakatuklas, nakahukay, na kung saan dyan po sa may pagong, kung saan may ulo, ay nakaturo sa itaas at 40 meters mula po sa pagong ay naroon po ang gold bars na nakalibing ng 100 feet, no? 100 feet. Yan po ang lalim na isa po sa example na natuklasan na Yamashita Treasure na kung saan pagong ang sign markers. Ilan pa po sa mga kababayan natin na nakatuklas ng mga sign markers na pagong ay ilang metro lamang, 10 to 20 meters. Ito po ay ang mga pagong na maliliit, no? Maliliit na pagong ang nakaturo sa lokasyon na kanila pong nadiskubre ang mga gold bars po na ibinaon ng mga Japanese Imperial Army. Sa mga katwid, ang mga pagunga ay isa po sa guide, direktang nagtuturo ang ulo. At kung wala itong ulo, ay tiyak sa ilalim kung saan siya naroon ay nandyan ang itinatagong kayamanan. At siguradong may tubig ito sa ilalim sapagkat creek, posibleng creek, tinabunan lang yung creek. Kaya sa ilalim nito ay posibleng naroon ang itinatagong sikreto ng mga Japanese Imperial Army. Kapag walang ulo, wala rin siyang buntot, ay sa ilalim. At kapag may buntot, ang buntot ay magiging aro at ang kanyang ulo, no? Kapag walang ulo, walang buntot, ay sa ilalim. At kapag siya ay natutulog, sa ilalim. Kapag siya po ay nakatingala, ay sa itaas. Kapag siya ay nakatingin sa ibaba, ay nasa ibaba. Sapagkat siya po ay direktang aro, nagtuturo ng Yamashita Treasure, mga gold bars na naibaon ng mga Japanese Imperial Army. So sana po ay malinaw ang atin pong ibinahaging meaning, kahulugan po dito sa request ng atin pong ka-treasure hunter na nagtatanong kung ano po daw ang kanya pong mga natuklasan na mga kurting pagong na bato. So yan po ang ating kasagutan. Ang pagong ay Yamashita Treasure na nakabaon mismong sa creek treasure. So kapag tayo ay walang mga detektor, wala tayong kagamitan, ay direkta tayong pupunta sa mga creeks sapagkat yan po ay nagsasabing mismong nasa creek ang itinatagong sikreto kapag pagong ng atin pong
makikita ng mga sign markers. So napakalinaw, sana po ay nagbigay na naman ito ng idea sa atin pong mga kababayang Yamashita Treasure Hunter. Ito pong ating naibahagi sa inyo ngayong topic. Hanggang susunod, ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tayo ay tiyak na makakahanap.